Ako nga po pala si Joe. Tawag nila sa akin, Boss Joe. Halika't samahan niyo po ako sa aking maikling kwento dito sa aking trabaho. Tara! Dito nag-message si Mama kay Sir Ad nung nakarang linggo para humingi ng sponsor para sa kanyang hearing aid, at agad naman pinagbigyan si Mama ni Sir Ad at nagpadala agad si Sir Ad ng pera. After 1 week, dumating na nga yung in-order kong hearing aid. Medyo tumagal kasi overseas pa itong in-order ko, na pending pa nga yung unang delivery niyan dahil niresked ng rider. Niresked pero pinaasa akong i-deliver niya, kaya ibang rider ang nag-deliver sa akin. Sigurado ako magiging masaya si Mama neto. So ito na nga, nagpasundo ako kay Utol at kararating niya lang mga oras na yan. Nagmerienda muna siya dyan dahil nagugutom na daw siya. Ayun nga pala si Engineer Del, lumabas na rin kasi pauwi na rin siya. At naghihintay muna kay Utol kasi kumakain muna siya. Na-excite na rin ako umuwi ng Paranaque kasi gusto ko na rin maipakita kay Mama yung hearing aid niya at masukat niya para may magamit siya. At nung nakauwi na ako, sinulubong ako ng aso ko. Grabe yung tuwa niya nung nakita ako. Kuya. Nakakatuwa yung mga ganitong aso, kaya dapat pahalagahan din natin sila. Ating alagaan at mahalin natin sila. At nandito na nga ako sa kwarto at kitang kita kay Mama ang kasiyahan niya. Tuwan-tuwa siya sa mga oras na yan dahil nilinaw na ang kanyang pandinig. Maraming salamat kay Sir Ad Bernabe sa napakabuting puso mo. Ad, salamat dahil girigaluhan mo ko ng hearing aids ko. Naway pagpalain kayo, nawa manalo kayo. Salamat ng marami, God bless. At dito binuksan na ni Mama ang kanyang hearing aid para sukat na sa kanyang tenga. Napapaluha ako sa mga oras na yan dahil nakita ko ang aking nanay na masaya. Maraming salamat ulit Sir Ad Bernabe. Nang dahil sa iyo, nagkaroon ulit ng pandinig ang nanay ko. Dahil kung wala siyang hearing aid, nahihirapan siya at marami siyang nararamdaman. Napakabuti ng Diyos dahil may ginagamit siya mga tao para pasayan ang nanay ko. Kaya kayong mga kabataan na malalakas pa ang magulang, mahalin mo ang iyong magulang ng higit pa sa lahat. Dahil pag nawala sila, hindi ka na magkakaroon pa ng isa pang magulang. Kaya mahalin at pahalagahan nyo ang inyong mga magulang habang sila ay malalakas pa. Maikli lang ang buhay, kaya mahalin natin ang ating mga magulang sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan pa natin sila makakasama. Maraming salamat po sa mga kapanood ng video na ito. At follow nyo na rin ako mga boss. Hanggang dito na lang mga boss. Thank you.